Humayog magparami. Dapat sinabi din doon, pag ready na kayo. Wag lang Huwag nyo silang pilitin. At pag ready na kayo, humayo ka magparami. At huwag nyong pressurein yung mga yan. Kapag gusto nila, gusto na nila. Gano'n. Kapag ipapakain. Welcome sa Padip Stories. Dito walang mali. Dito walang tama. Basta may kwento. Game. Kulun. Okay, game. Game. Okay, game. Yan. Andito pa rin tayo. Mabalik tayo. Ito na ba talaga yung final episode natin? Akala ko na nakaraan. Ano to? Sub-final. Final. May ganun bang May ganun bang word? Di ba ganun pag mag-e-edit ka, pag mag-save ka, final na to? Final. Ano to? Second revision na to. Revision. Revise. Ngayon, ganun na ang pag-save mo, pero dati wala naman yung parang final na talaga. Ito, final revision na to. Ito na yung last. Okay, pre. Dahil ang topic natin ngayon is mga toxic na kamag-anak. Kamag-anak ba? Or hindi lang siguro kamag-anak. Parang yung circle. Okay. Parang natotoxican pa sa mga ideas. Makakakilala. Ideas ng Makakakilala na lang. culture? Toxic Filipino culture? Parang ganun. yun na lang. Ano para sa'yo yung pinaka-toxic? Para sa akin, yung bibigyan ka ng trabaho, pero papakialaman ka kung paano trabahuin yung trabaho. Ha? Micromanaging. Ayan, toxic sa akin yan, para sa akin. As a work environment. Kahit hindi sa work environment. Kahit sa normal na buhay. Sabi sa'yo, magluto ka ng sinigang. Nagluto ako sinigang nun. Tapos plastic. Di ba? Pero nakakita ko sa Diba, mga toxic food. yun. Lagi pagka magluluto sila ng pares, yung mga sangkap nun nasa loob ng Yung mga taba-taba, di ba? Taba-taba, nakaka-plastic. Ano na siya, portion by portion, nakalutang sa Luto na. Tapos ako sa isang palok lang, grabe naman kayo mag-react. Mga OA din kayo no? Hindi kasi talaga alam kung bakit mo elastic yung sampalok. Pwede mo yung kuluan sa loob yun eh. Ang idea lang doon, papakuluan mo siya, pero hindi siya kakalat sa sinigang. Kasi parang, di ba may tingin sa ng sampalok. Yan, napunta tayo sa sampalok, wala tayo sa Teka lang, babawi lang ako kasi pag nagsisigang ako, pre, yung sampalok ko, pinapakuluan ko muna ng hiwalay yan. Hiwalay. Hindi ba magastos sa atin? Hindi. Lalo na single burner ka lang. Tapos, habang naghiwa ka, pakuluin mo na yun. Pag kumulo na, tanggalin mo, salang mo yung luluto mo talaga, saka mo pigain yung sampalok doon sa lalagyan ng isa. Pati yung tubig doon. Ano ba sinisigang mo, baboy? Kahit ano. Yung sipon kasi pang saglit lang yung isigang, di ba? Ihuhulog mo na. Hulog na lang yun eh. Pagka luto na lahat ng rekado mo eh. Hulog na lang. Hindi siya kagaya ng baboy na papakuluan mo na papalamutin. Ayun, kasama ng papakuluin ko doon yung yung baboy sa sampalok. Pag sinalin ko. Napunta na tayo sa luto. Sige, sa luto tayo. Okay, ano yung ayaw mong lutong Pilipino? Ayaw na ayaw kong lutong Pilipino. Binagoongan. Ayun, parang ang idea kasi is, gusto ng Pilipino na ayaw mo. Parang gano'n. Binagoongan. Meron namang kasing ganun talaga eh. Bakit binagoongan? Ang idea mo kasi sausawan lang talaga yung bagoong. Oo, tsaka, kumuha kang bagoong, kumuha ka ng talong, tsaka magprito ka ng baboy. Yun eh. Yung tatlong sangkap ng binagoongan di ba? May gata yun eh. Alin? Binagoongan? May kata ba yun? Puro alat lang nalalasahan ko eh. Puro salad lang. Grabe na. Pati ka, ano ba yung mo? Tinola. 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 Kasi, ang boring tingnan. Pero kanina, sarap ng tinola. Putak na kami tinola. Nakala kong handaan yung pinuntahan. Handaan din. Pero may paulam. Kasi siyempre, matatandang handaan. Kaya dapat so, ang
cuisine nila is Filipino. Pansit. Ganyan. Handaan ng mga kamag-anak. Ah. Balik na tayo sa toxic culture na Ayun, para sa akin yun, yung micromanaging. kamag-anak. Pwedeng pagawa sa'yo ng kamag-anak. Sige nga, mag-sample ka nga. Sabihin sa'yo, pagawa mo nga ako ng ganito. Pagawa mo nga ako ng pintuan. Ikaw naman, pupunta ka sa pagawa ng pintuan. Pagawa nga po ng pintuan. Tapos maya-maya, Ayaw mo lang pinapakialaman ka. micromanaging yun. In- Kapag binigyan ka ng task, ibig sabihin, pinagkatiwala sa yung task, gagawin mo na yun. Di ba? Di sana, ikaw na lang mismong pumunta doon sa ano. Kung ganun lang din gagawin mo. Di ba? Sabagay. Meron kasing time for criticism. Hindi yun micromanaging. Ang criticism, Ano po yung criticism, Your Ito, Honor? Padit na naman tayo. Yung pagkatapos mong gawin yung trabaho, doon magkakaroon ng criticism na parang reviews, ganon, di ba? Yun ang magandang halimbawa ng hindi ka nag-micromanaging, tinignan mo yung result bago ka nagbigay ng Parang may naaalala ko sa ganyang scenario na parang may familiar ako sa ganyan. One time, time-lapse ako sa La Union. Tapos bigla akong nangialam. pero hindi micromanaging yung pre, ano yun? Pakilamero lang talaga. Wala tuloy ako na time-lapse. Kasi Wala talaga ako time-lapse. Kasi ako talaga, ganun yung yung bibigyan ka ng task, pero habang ginagawa mo yung task, siya yung, ganito yung gawin mo dyan, ganito yung ganito. Yun ang ayoko. Sa atin, diba, sa trabaho, pag minsan, meron kang input, meron akong input, hindi ka na, pag ganun. Beforehand ng project, sabihin mo na. Pero ba't dumadami ang English mo ngayon? Kasi nga, padip na tayo ng padip, pre. Nagre-research ka na ba? Habang may time nag-aasama. Parang meron ka ng checklist ng English na gagamitin. Nakaplanado na yan. I-rebat ko na sa iyo mga yan. Okay. Nakakaya din naman kasi sa mga audience, paulit-ulit Oo. ang English natin. Pero ayun, pre. Kumbaga, redundant. Redundant. Ang ina mo. Pero ayun. Kung meron kang gustong gawin tungkol sa project, kasi project yan, kunwari, palagay natin project video, ganun. Kung meron kang input na gustong gawin, beforehand ng script, sabihin mo na. Sabihin na agad. Para maiayos natin ng maganda, mailatag natin ng maayos. Kung may shotlist ka na gusto, sige, bigay mo lang para mapag-aralan din agad. Diba? Huwag mong isingit sa kalagitnaan o habang nag-e-edit na, alam mo yun yung post-production na. Di ba? Kupal no? Kupal. Ako yung mga... Di ba? Ikaw, ano yung mga ayong toxic na na ginagawa ng mga tao sa paligid mo? Yung chismis. Chismis. Hindi naman mawala yun. Kahit sa ibang kahit sa ibang lahi. Hindi lang naman sa Pilipinas. Di ba? Chismisan. Mga artista, mga sikat chismisan. Parang ako kasi hindi naman unang-una. Alam naman natin lahat. Walang perfect. Sasabihin din nila sa'yo. Hindi. May kilala ko. Perfect. Perfect. Okay. Pero alam kong perfect ikaw eh. Ikaw ang alam kong perfect Ayun, di ba parang sasabihin nila, nobody's perfect, ganyan. Chismisan talaga. Ako, sa na lang ako. Gusto kong, nasa zone lang ako na, doon lang ako sa tahimik. Pero baka may mga nakakilala sa akin dito tapos pinagchichismisan si ay oo nga, na pala sila. Pero pag minsan makikinig ako pero yung ilalabas ko pa sa iba. Pero parang ka? Bibigyan kita ba ako sa iyo? Bibigyan kita ng ng good side ng chismis. Kasi kapag may chismis, may pinag-uusapan na tao, di ba? Ang good side nun, pre, pinag-uusapan, kunwari ikaw pinag-uusapan ka namin. Oo, alam ko yun, pre. Diba? Pinag-uusapan yun talaga ako. Ang good side nun, pre, naaalala ka namin. In a good way? In a good way, di ba? Naaalala ka namin.
Di ba? Kesa hindi ka namin pag-usapan, nalilimutan ka namin, no? Ah. Naaalala ka namin. Tapos, ang dating pa nun, pre, pag nalaman mo, uy, tong ina, pinag-uusapan pala nila ako. Tong ina, sikat ako. Sabagay. Di ba? Di ba? Pre, feeling ko sikat din ng madalas ng Di ba? Gamitin mo, gamitin mong... Pero ano lang, siguro sa akin yung pakialam. Kung may pakialam ka, Yun lang. Huwag na lang, wala kang pakialam kahit na pag-usapan ka. Ganun. ano. Yun. Tapos yung, yun sa mga culture natin na, ayun nga, di ba parang nasabi mo nun na pag nagkita sa mga reunion, Mm. kailan ka magkakaanak, si ano may anak na. Di ba parang paminsan-minsan, mabuting tao po tayo. Pero gusto natin sila sa kalintro. Madalas yung mga, Ginagalang. yung mga taong hindi ko masabi kung gumagamit. Laging nagsisimba na lang. Laging nagsisimba. Laging pag merong Nagsisimba. krus nag-aantanda. Kasi parang pinuturo mo sa simba, dumami kayo. Ay, Umayo magparami. Oo. Parang Dapat gusto sinabi ko din na doon, pag ready na kayo. Wag niyo silang Huwag nyo silang pilitin. pressure. At pag ready na kayo, humayo ka magparami. At huwag nyong pressurein yung mga yan. Kapag gusto nila, gusto na nila. Gano'n. Kapag may ipapakain na sila sa atin, Ah, doon magparami. Okay, pressure nyo sila. Sige, kung meron kayong panggatas dun sa gagawin nilang anak. Gano'n. Pero isipin mo naman, kung anak ng tao. Tapos, samantalang tayo nga lang ngayon, single. Pero pre, bilib na bilib ako sa mga sa mga parents na kasing edad natin na Oo. may mga 3 anak, 2 anak. Tapos nagtatrabaho sila ng full-time, 8 hours. Tapos napaka na nila tayo kasi parang aminin natin medyo maluho tayo. Sila diretso na sa Sabi nga, masaya ka na naman kasi nabili mo naman yung bagay na hindi mo kailangan. Parang ang galing-galing din ng idea nila. Ikaw, kailan mo masasabi na yung kakilala mo successful na? Hindi ko. Paano? Paano mo masasabi na, uy, success no? Yung kabatch ko, success no? Paano mo masasabi na success? Ano yung standard mo? Pag, as in, wala ng communication. Walang social media, walang sobrang tahimik na kasi aminin man natin mo hindi. Pag minsan sa social media, ipopost mo na nagta-travel kayo pero alam mong problematic ka. Kaya ka nagta-travel para ma-clear yung mind. Pero yung mga taong super silent, super wala sa church, wala walang posting, wala parang kasi hindi sila magme-message sa'yo kasi yung iba yung magme-message sa'yo bigla tas yung ganyan. Para sa akin pag sobrang tahimik na nila, nakita na nila yung peace of mind na hinahanap nila. Ikaw, ano ba sa'yo sukatan ng success? Success sa akin, kapag kaya mo na mag-travel gamit lagi business class sa aeroplano. Seryoso? Oo, pre! Mahal nun Hindi ka natitingin sa Ang mahal nun Success ba or happiness ang Success. idea mo ng success? Success. Ang Financial. success, hindi ka mamumroblema na may magkakasakit sa inyo. Kasi alam mo meron kang pampagamot. Yeah. Hindi problema na hindi ka gumising ng maaga ng ilang araw kasi wala kang kakainin. Hindi problema. May kakainin ka kahit anong oras mong gumising. Ganun. Yung success, pre. Para sa akin. Para sa'yo. Yung kahit na mag-pandemic ngayon, ulit. hindi mo siya hindi issue sa'yo. Kasi alam mong meron kang dudukutin, meron kang magagamit. Namimiss ko ba yung pandemic? Minsan. Sorry sa mga Ay, oo. Pero mahirap nung pandemic, tinamaan din talaga kami ng sobrang hirap. Grabe. Pero minsan kasi
Pag sobrang traffic, sobrang daming sakyan sa daan. Kasi nag-carpool kasi ako nung pre. Nag-carpool ako noon. Nagbiyahe ako ng Bataan to Manila. Compared sa kanya. Para magkan. Tapos sobrang walang sasakyan talaga sa daan nun. Ako, ang nagustuhan ko sa pandemic pre, ang daming mga bagong opportunities after nun. Mga work from home, mga Lazada, Shopee. Yung Lazada, Shopee pa meron na lang before. Meron. Pero hindi siya ganun kapatok kagaya nung after nung pandemic. ano, na talagang nasa bahay na lang yung mga tao. Tapos TikTok, ayan, parang podcast. Nag-boom, no? Nag-boom. Oo, podcast. Podcast, Kasi nag-boom din, no? ano na yung mga tao. Talagang lahat nasa loob lang ng bahay. YouTube. YouTube, ang dami-dami. Grabe, yung mga vlogger, putukan talaga nun. Putukan talaga. Putukan. Di ba tayo naiisip ko pa magputukan? Napapaganyan lang sa sarili. Putukan talaga. Putukan. Kasi, nagputukan. Ano? Putukan, putang ina mo! Naghahabol ang pre, putukan. Beng! Hindi, nagkano sila na... Nagsulputan. Nagsulputan pala. Ano kasi putukan. Putukan talaga. Parang, Iba yung nasa isip ko rin na putukan eh. di ba natin sabihin dito? Mahirap ba yung couple? Nung panahon na yun, madali kasi wala ka talagang traffic na abutan. Wala talaga pre, as in, nangyari sa akin, nasa EDSA ako, ang kasabay ko sa EDSA, ang sasakyan, 6 lang kami. Alam mo kung ano yung nagpahirap sa akin yung pandemic pa, maalala ko. Yung home credit mo. Putang. Oo, grabe yun eh, no? Yun nangyari. Nakakatrom. Pero, kaya rin ako nag-carpool, kasi wala na talaga akong madukot nun, pre. Hindi. Tsaka, Walang shoot eh. Nawalan ng shoot eh. Nakakatrauma lang yung tawag ng tawag. Simula ng pre, ngayon, huwag niyo tumatawag sa akin sa cellphone. Number lang. Nakaganyan lang ako. Antay kong matapos. Tapos kasi pag natapos yung tawag, magme-message na sila sa'yo. Ganun. Medyo traumatic. Bakit yun? Ganun nga yung mga Pero, lending. inano ka ba nila? Nagkaroon ba sila ng parang threat sa'yo? O hindi ka lang sanay na merong naniningil sa'yo? Oh, hindi ako sanay ng may Pero hindi ka binigyan ng threat? Hindi naman. Pero may mga lending na ganun. Merong mga lending na gano'n. Napabalita yung mga yun. Ano kaya yun? Bakit ang last resort nila is manako? Parang manako. Mapilitan ka magbayad. Ipapahiya ka. Mapilitan ka magbayad, gano'n. Yun yung ano nila. Pero, ang ano ko nga sa home credit, hindi naman sila gano'n pero kailangan magbayad. Ang problema kasi nun, nag-pandemic, so yung dapat na mga ipambabayad mo, Tsaka talaga. hindi naalala ko yun sa'yo nun. Kasi sa mga hindi nakaalam, ginawa akong commerce maker ni James. Pero hindi naman na-weirdohan lang ako. Ano na yun? Patapos na yun? Patapos na yun? Oo, ilang buwan na lang yun. Ilang payments na lang. Parang 5 months na lang yun eh. Ang kulit-kulit nila. Oo, parang 5 months na lang natitira. Very, very traumatic. Tapos, after ng pre, di ba, nabayaran mo na ng buo. Kasi ginawa niya po akong co-maker para kumuha siya ng camera. Second camera ang binili mo ba yun? Brand new? Ayun ba yung second camera? After nun, nagme-message sila sa akin na mag-home credit ako ulit. Hindi, pag, ano yun eh, parang may ganun sila na anong tawag? Promo, freebie. Parang credit. kapag nakatapos ka sa kanila, Parang o-offera ka ulit nila. Parang ganun. sa mga tawag dito, sa mga credit card tataas yung credit limit mo. Pero pagkatapos ka nilang buligligin, kulit-kulitin, tapos yung stress ka dahil tawag sila ng tawag. Tapos mag-offer na naman sila sa iyo na, sir, meron kaming promo na ganyan. Pero hindi, hindi, ang kagandahan dun, pre, hindi nasira yung credit mo sa kanila. Kasi nagbigay pa rin sila sa iyo ng promo. Nagbigay pa rin sila sa iyo ng offer. Ibig sabihin, hindi nasira. Ano ba yung mga lending company na sobrang grabe kung makapaningil mag-threat, di ba? Oo. Paano pa kung doon tayo natapat? Oh, Putang ina, baka di ka na lumabas ng bahay. pre, nagkaroon ng time na talagang may nakita akong
ads sa Facebook pa yun, o Mm. Facebook Market, nagpapa-pending sila. Parang 20,000. Ah, 20,000. Tapos, para sa, gusto ko sana kasi nang parang bumili ng mga equipments para sa studio. Mm. Tapos, nung binabasa nila sa akin yung terms, ang mapupunta sa akin is 16,000 lang. Ah, Sa kanila. wala nakalagay doon na ano. Ang kalahati ng kaluluwa mo ay sa amin mapupunta. Grabe yung terms, parang 20,000 tapos 16,000 lang yung Buwa kagad mapupunta nila, sa'yo. no? Yung 4K. Tapos babayaran mo pa yun. Laki So, interest. oo. Buti na lang, hindi ko pala. Pero may mga taong pumapatol doon dahil sa gipit din na yun. Iniisip ko nga din yung alam mo yung idea ng Pogo. Parang, tinitingnan ko nga din sa May idea ka ba sa Pogo? Paano yung process? Ang Pogo pre parang online casino na meron ding physical casino. Parang ganun. Tapos, ang nagiging... Kasi may napanood akong isang movie Oo. tungkol dyan. Yung sa Netflix. sa Thai ba yun? Thailand, ano ba yun? Parang ganun. Ayun, merong warehouse o merong parang building na ganun. Ayun, yung mga nahuli sa Tinatago nila talaga. tinatago nila. Tapos sinabihan nila na ang trabaho mo ganito. Mga Tapos pagdating scam ka. ka, mas mga scam ka pala. Tapos Parang. binubugbog nila yung mga tao pa pag hindi nagpe-perform ng Yun. maayos. Pero para sa akin ito para sa akin lang. Mm. Ang Pogo, magandang business. Totoo. Sa akin din. Ang masama, hindi nabantayan ng maayos ng gobyerno. Pero kung ang parang lang siya, parang call center lang siya ng sugat. Mm. Pero ang sumasagot is Pilipino. Hindi naman ang Pilipino ang tumataya. Mm. Pero meron, ano ba yung Pogo? Yung Pogo ba yung daw? Or Pogo yung... Pogo yung system. Yung Pogo yung kumakalit sa bus. Pogo kayo dyan. Itlog ng Pogo. Nakakita ka lang. Hindi natin 40 yung comedy. Maraming maiinis. Pero alam ko yun, sistema yung Pogo yung online casino siya. Ayun. Pero para sa akin, kung mababantayan ng maayos, kung magkakaroon ng talagang hahawak dyan na makakapag patupad ng batas ng human rights na maayos, Oo. walang mangyayaring ganun. Tapos kumbaga, ang dami-daming trabaho na mabibigay sa mga Pilipino. Mm. Pero grabe kasi yun nga yun, siguro napanood mo na yun na mangkikidnap sila ng mga trabahador. Ibang bansa pa galing no? Oo, tais kami nila ng trabaho. Oo, Tapos oo. pagdating doon, bubugbugin ka Oo. lang pa. Mano, wag na nilang iskamin tas wag silang mang-scam dun Pero- sa Yung ginastos nila pang buo nung establishment, nung Laki. building na yun, ang laki. Hindi lang siya basta isang building. Tapos mga scam lang na hindi babayaran yung mga tao. Parang napakatinding. Oo. Magandang business siya, kaya lang, yun nga, kapag ginamitan mo ng kakupalan, talagang masama. Lahat naman ng trabaho. Lahat naman. Lahat ng trabaho. Anong lahat ng trabaho? Pag ginamitan mo ng kakupalan, kahit driver ka, kupal ka, ganun. Nagluluto ka, kupal ka, pangit yung magiging kakalabasan talaga. Basta kung magtrabaho ka na maayos. Yun lang. Okay, mabalik tayo sa trabaho. Okay. Ano yung pinaka naramdaman mo na down ka? Na-degrade ka as a videographer? Na-degrade. Yung parang, may exact term ako sinulat dito eh. Teka, tingnan natin sa ating kopyahan. Yung, paano ba yun? Nag-edge sa Shangri-La kayo. Pwede mo Ano yun? Nangyari sa amin yun. Hindi ba kayo dinaw? Nag-start pa lang kami dyan. Nag-start pa lang. Ang call time yata nun namin sa Manila, sa Edsa Shang. Guys, from Bataan kami. Oo, So, from Bataan. ta-travel pa kami from Bataan to Edsa Shangri-La. 8 a.m. yata yan o 7 a.m. Nandun na kami. Tapos pagdating namin Madaling doon, araw pa lang nagbiyahe na kami. Pagdating namin doon, hindi ko maalala, pero nagtanong kami doon sa
sa guard kung saan kami pwede maghintay. Kasi isushoot. Sabi namin, isushoot namin ikakasal. Ganun. Tapos, pagdating namin dun sa poolside, sabi, dito muna kayo, sir. Diyan muna kayo, sir. Hindi pagising yung couple. Kasi parang ang nangyari pala, yung wedding pala nila, civil wedding lang. Tapos, ang preps lang nila dun sa EDSA Sham. Okay. Okay, okay naman. Maaga kami, gutom kami, punta muna kami 7-Eleven, bili muna kami ng May hotdog. extra cash naman Meron naman. Tapos, balik kami, tapos shoot na. Kaso, hindi nasabi sa amin na bawal mag-shoot sa labas ng room. Kasi mga bago kami, hindi namin alam yun. Balik kami sa loob ng room, doon namin shoot lahat. Tapos, hanggang sa dumating na yung tanghalian, walang pinakain sa amin. Hindi kami nalok ng pagkain. Hindi kami nalok ng lunch. Tapos, ginawa namin, baba na lang ulit kami. Balik kami 7-Eleven. Kain ulit kami. Apat lang kami. Kain ulit kami ng hotdog ng 7-Eleven. Buti na lang talaga may 7-Eleven. Tapos, paubos na yung pera namin noon kasi magkano lang dala namin. Tapos babayaran din naman kayo on the day. Ayun yun na. Tapos, eto na. Tuloy na, wedding na. Nakisabay kami sa sasakyan ng isa sa mga abay. Pero, kamag-anak. Question. Taga Manila yung... Hindi But, ko sure kasi ang kausap niyan yung main photo namin. Tapos, taga Bataan din yata. Pero dun sila nagtatrabaho, nag-work. Parang ganun. Okay. Sa Manila. Kasi yun, punta kami ng wedding, civil wedding, okay na. Tapos balik kami ng EDSA Sham. Dinner, inabot ng dinner. From breakfast to dinner. Inabot. Tapos, ayun, shoot, ganyan. Wala namang, talagang program. This is way back. Siguro 2012. 2000. Starting pa lang talaga starting yung pa lang. industry. Yan. Tapos, eto na, wala kaming table. Tapos, ang sabi sa amin nung mga bisita, uy, kumain na ba kayo? Sabi namin, hindi pa po eh. O sige, puna kayo dito. Pinaupo na kami. Pinaupo kami ng mga kamag-anak, kumain na kayo dito, sumbay na kayo sa amin. Hindi sila, buffet style. Sila, per table nandun yung pagkain. Plated, okay. Andun sa gitna. Tapos kakain na kami. Bigla lumapit yung bride. Ay, naintindihan naman namin na hindi kami kasama sa bilang ng bilang ng kakain. Pinatayo kami. Ay, hindi kami pinakain. Nakaupo na kami, nakasandik na kami na. Paano niya kayo in-approach, pre? Paano yung pagkakasama? Lumapit siya tapos hinawakan sa kamay yung tropa. Sorry, ganyan. Hindi kami kasama sa pagkain. Tayo na lang kami. Hinawakan sa kamay? Tapos, pinagtingin na kayo, hindi na? Medyo, yun, nasa table. Bago pa rin naman kami nun, kaya medyo hindi namin alam yung nangyayari. Tapos hindi kami, hanggang makauwi kami, hindi na siya pakainin kami. Intindihan naman namin yun. Hindi kami talaga kasama sa pagkain. Pero siguro yun lang isa sa experience namin na ang sakit palang patayuin sa lamesa. Yung gutom na gutom ka na. Parang basic courtesy ng mga na. Ayun, mga bisita nga pinapakain. Pero siguro ngayon wala nang gagawa. During that time kasi meron parang pa rin, pero may crew meal na. Yun ang wala sila. Kasi during that time parang hindi pa naman yung photographers and videographers. Dahil wala pang yung social media pa lang ata ng this face, kakastart pa lang halos ng Facebook. Dyan! Nagtatapos. Tapos na to. Dyan, nagtatapos ang mga kwentong. Walang kakwenta-kwenta talaga. Last episode na talaga to. Hanggang sa pupusta ako. Sa next last na episode. Yun. Grabe, hindi ko pinakain, pre. Nangyayari pa rin naman ngayon, pero may bawi sila. Kung hindi ka magpakainin, bibigyan ka ng pangkain nyo ng team.